makakasama natin live sa studio ang President ng First Vice Mayors League of the Philippines Laguna Chapter Golf Cup, The Hamptons sa Caliraya, Cavinti, Laguna, na si Mayor Milbert L. Oliveros. Good morning, po, sir. Good morning, Vice. Ayan, and thank you for joining us this morning. Pero pag-usapan natin, ano ba itong last na event ninyo at anong sport ito at when is the next one? Usually sa Cavinti po, meron kami yung Summer Sports League. May basketball, may volleyball. And this coming August, meron po kaming golf tournament, yung Pro-Am, Professional and Amateur Golfer po. Usually pag festival po. Is this the first time po na golf ang event niyo, Vice Mayor? This coming August po, mga four times na po. Wow, ang tagal na pala. Pero bakit po golf ang napili niyo? Kasi dun sa Cavinti, may golf course siya na pinopromote namin para makatulong sa mga taga-Cavinti. Ayun. Gamit ang sport na golf, Vice Mayor, no? Paano kayo nakakatulong para sa mga amateur golfers natin? Ano ba, meron ba tayong mga grassroots program para dito? Doon kasi pag nag-golf, meron kasi mga caddy, tapos may maintenance. So nakapagbigay kami ng trabaho. Then ang ginawa ko doon, kumuha ko na isang coach, tapos nag-develop kami ng junior golf. Alam mo, Paula, ito yung ito yung isa sa mga goals or objectives normally ng mga liga is to create more jobs at para makatulong sa maraming tao na sa nasasakupan ninyo. But Vice Mayor, what do you think apart from giving them jobs, ano pa yung magandang epekto ng pagkakaroon na tong event na to sa inyo? Ay, yung golf kasi siya nakapag-imbita ng mga investors. Kasi usually nag-golf yung mga businessman, mga high profile na tao. Then nakapag-promote din kami ng tourism sa Cavinti. Kasi pinupuntahan siya ng mga international players. And even yung mga pro golfers, dinadayo kami sa Cavinti. Nabanggit ni Vice Mayor Paulo yung tourism. Ano bang meron sa Cavinti, Vice Mayor? Sa Cavinti, may ginawa po naming ecotourism capital yan. Kasi may Cavinti Cave, may falls, may dalawang magandang lake, yung Caliraya Lake at Lumut Lake. At saka po, dahil mataas yung lugar, maganda yung weather niya. So, more on ecotourism talaga. Sana mabisita natin yan. Opo. Pero, Vice Mayor, tanong ko lang din, yung last Laguna Golf Cup nyo pa ay 2022. Meron ba kayong plano na masundan ito ngayon? Yes, so, ginawa naming regular event to pag festival. So, this coming August, yung first Saturday and Sunday, nakalaan yan sa Pro-Am, fourth Pro-Am, Sambalilo Cup, Golf Cup. Well, usually po, pag mga ganitong summer activities or summer season, volleyball, basketball, ang madalas na piliing sports events. Pero ano pa po ba? Meron pa ba tayong ibang sports na gagawin or lalaruin? Yes, merong sa Cavinti, dinevelop din namin yung 4x4 challenge, yung mga off-road. Then this coming August, meron din po kaming yung Airsoft International competition with the Taiwanese group. Wow, kakaibang sports to. Pero bakit po ba ito ang mga napili niyong sport? Kasi naglalaro kasi ako nito Airsoft, golf. So, inadapt ko siya sa Cavinti para maging activity siya, regular event sa Cavinti. Sports advocate din pala itong si Vice Mayor, no? Vice Mayor, dun sa mga lalong-lalo dun sa Airsoft, saan ba yung mga nito, yung venue nito? Kasi open ba siya or indoor? Open siya kasi yung ginawa namin, parang incognito. Tabi ng lake, tapos may open field, may mga ruins, parang building siya. Tapos doon kami naglalaban-laban. Nice. Itong tournament po ninyo, mapag-golf, volleyball, basketball, is it within Cavinti lang or Within open Cavinti. to other outsiders? Open sa lahat po yan. May category po ba tayo or division? Men's, women's? Pag sa golf po, may amateur, may pro. Then dun sa airsoft po, may imbitado po kami mga Taiwanese. Okay. Tapos combine na siya. Opo, kanina nabanggit mo, Vice Mayor, na you are giving jobs sa mga residente ng Cavinti. Pero para naman sa mga promising athletes o sa mga gustong sumali dito, ano ba yung objective or goal ninyo? So more on development, tsaka yung
yung developing confidence and camaraderie para marami tayong makilala na mga ang usually target ko dyan para makapag-invest sila sa Cavinti. Ayun, oo. Other than dun sa mga typical sport na narinig natin kanina at mga nabanggit nyo po, Vice Mayor, no? Other than that, ano pa po yung mga sport na nilalaro dun sa Cavinti? Lalo, may nabanggit kayo kanina, Vice Mayor, yung Carabao Race, Yes, tama ba? nung first term ko as mayor, 2013, dinevelop ko yung Carabao Swim Race. So, Swim race? Yes, So, pinuntahan niya ng mga iba-ibang athlete. Tapos, yung iba-ibang channels nagpunta doon, may mga interviews. Kasi kakaiba daw yung Carabao Swim Race. Then, meron din kami doon yung Adventure Marathon. Ginagamit namin yung forest. Saka yung mga palayan, gano'n. Tapos yung pong bike trail. Vice Mayor, matanong ko lang po, gamit itong mga pagsasagawa ng mga ganitong klaseng sporting events sa Cavinti, gaano kalaking tulong ito para sa tourism at sa pagpapalago pa ng itong ating lugar? Malaking tulong to kasi unang-una nakilala yung lugar. Tapos pangalawa, pinupuntahan na siya ng maraming turista ngayon. No? As of now, napakaraming mga naglagay ng mga hotels and resort. Kasi nga po, ang dami na siyang pumupunta na tao po. Yes. Mabalik tayo, Vice Mayor, doon sa sinabi mong Carabao Swim. Ano bang mechanics nito? Paano ba to nilalaro? Ano siya, yung may mga guide siya, yung may-ari ng kalabaw. Tapos, parang iikot siya doon sa lake. Tapos may oras kung sino yung unang makarating doon, siya yung panalo. Pabilisan. So, gaano katagal ang tinatagal na? Minsan, kasi yung ibang kalabaw, hindi yung direction wala Oo, Okay. lumilihis So, eh. minsan, inaabot ng 30 minutes or to 1 hour. Ganun. Okay. Medyo matagal-tagal din naman Medyo pala. po. Opo. Kasi mabagal lumango yung kalabaw. Oo. Meron po ba kayong naiisip na ibang animal aside sa kalabaw na magkaroon ng ganitong klaseng Sa ngayon, wala pa ulit pumasok sa isip ko. Pero siguro, mag-conceptualize ulit kami ng bagong event doon. Nakakaiba. Ayun. Yes, nabanggit mo, Vice Mayor, yung mga sports events that you have every year, every summer. Well, aside from the sporting events, any other programs na makakatulong sa youth or that you want to bring up in the upcoming next month? Next month, siguro more on sports pa rin eh. Kasi number one, nakakaiwas sa yung mga bad habits, like drugs, ganun. Tapos yung ibang ginagawang program dun, more on livelihood. As of now, may program po kami yung sa seafarer po, yung sa cruise ship, then yung mga seasonal farm workers sa Korea. Ayan po, so makatulong po sa mga kabataan doon. Pag-usapan po natin yan, medyo curious po ako dyan. What do you mean by, how do you help yung mga farmers and sa mga cruise ships nila? Yung cruise ship po, yung mga kabataan sa amin na tambay, binigyan namin ng opportunity na makasampa ng barko, yung passenger cruise ship. Meron kami mga Brad sa Mason, si Sir Lawrence, yung Chef Sharp, na tumulong sa akin para po yung mga taga-Cavinti, ma-employ nila sa cruise ship. Oh, nice. Then yung farm worker po, program po namin ni Mayor Aran, na yung mga magbubukid sa Cavinti, pinapadala namin sa Korea. Para mag-harvest, ganun po. Wow! Ayun, baka balang araw, mapadala rin tayo pa. Ang gandang opportunity Oo. niya, lalo na sa mga kabataan po natin. Why came up with that idea or concept, Vice Mayor? Siguro po kasi isa sa role po ng public servant, yung makapag-create or makapag-develop ka ng livelihood. So yun, pinilit namin makakuha ng pagkakataon na makatulong, na makapagbigay ng trabaho po sa mga Ayun. taga-Cavinti. Speaking of dun sa trabaho, tsaka dun sa mga tambay dun sa Cavinti po, matanong ko lang po, Vice Mayor, meron din po ba tayong sporting program para sa mga, yun nga po, no, para mabawasan yung crime rate? Pasok natin yung mga tambay sa sports, no? Apo. Meron tayong ganun. Meron po. Yung sa ngayon po, yung dinidevelop namin na junior golf. Nag-employ nga po kami ng isang coach, pro golfer. Tapos, meron kami doon, karamihan din, may Zumba rin ngayon. Oo, so yung mga tambay-tambay doon, pag walang magawa, sayaw-sayaw sila doon. Well, kanina po pinag-uusapan natin yung mga programa para sa mga kabataan mostly. And sa sporting world natin ngayon, Vice Mayor, meron na rin event para sa mga nakatatanda. Minsan sa mga senior citizens pa.
naiisipan niyo po din po bang gumawa ng programa para sa kanila? Sa mga old. Sa amin kasi meron dun yung kilala sa amin yung weaving, yung pandan leaves. Okay. So usually yung mga old doon, ganun ang ginagawa nila. While nagkukwentuhan sila, nakakapaghanap buhay through weaving, yung sa pandan sombrero. Okay. Kasi nung 2016, sinali namin ang Cavinti sa yung biggest sambalilo sa Guinness Book of Record. So nakuha naman namin yun. Biggest? Sambalilo or sombrero Sombrero. made of Okay. pandan leaves. Yun ang ano nila, Very local interesting. product. Pero last question na po, Vice Mayor. Ano-ano ba, saan ba kilala ang Cavinti? So number one, yung pong meron kaming festival na Sambalilo Festival. Kasi main livelihood program po namin para sa mga babae and old. Then ang ginawa namin tagline sa Cavinti, yung gawing ecotourism. Kasi siya more on adventure. Tapos falls. Maraming falls kasi sa Cavinti. Mas lalo ako na-excite dito, Paolo. No, Vice Mayor, sa mga upcoming events mo, may gusto ka bang pasalamatan or message sa lahat? And this is your time. Go ahead. Okay, unang-una thank you po sa sa pag-elect niyo po ulit sa akin bilang Vice Mayor, sa mga taga-Cavinti, and salamat po sa pagsuporta niyo palagi sa mga program ng LGU Cavinti and sa lahat ng sponsors and tumutulong po sa mga sports activities ng Cavinti. Maraming salamat po. Ayan. Maraming ano po bang salamat. abangan nila this upcoming August? Specific event? Sambalilo Festival. Ayan. Sambalilo Festival. At syempre, abangan natin yan at sana makadalaw din kami Oo, sa Cavite, opo. Vice Di Mayor. ba, makapag-uwi tayo Anytime ng po. Sambalilo. Oo, kasi naaalala ko sa pag sinabi mong Cavite, more on by the lake na By the lake, yeah. tambayan, may mga duyan-duyan pa. But we'll be very excited para kami ay makapunta dyan. Maraming Maraming salamat po, Vice Mayor Melvert Oliveros, for joining us this morning. Salamat po.